This is important na malaman natin ang mga bagay na ito. Sometimes, in denial ang iba dahil ayaw ma-address ang kahinaan nila at ito yung pinipigilan ng demonyo na mangyari. Yung malaman na ikaw ay nadaya na at ikaw ay nahook na doon sa ginawa nila. Baralan natin ang 4 na sign that you are not growing spiritually. Sign ito na ikaw ay hindi nag-grow at hindi nagmamature spiritually. Yung pride. Yung ma-pride ka, mapagmataas, walang prayer time kasi kapag hindi ka nagpipray, hindi mo ina-acknowledge ang Diyos sa buhay mo. Pag hindi ka kasi nananalangin, it means hindi mo ina-acknowledge ang Diyos sa buhay mo. Ayaw mo na magpasakop sa kapangyarihan at sa will ng Panginoon. Kaya ma-pride ka. Merong kang pusong mapagmataas. Mas pinipili mo ang mag-outing kaysa mag-church. Ang laki ng hatak ng mundo ng sanlibutan sa'yo kaysa sa maglingkod ka sa Panginoon. Kristiyano ka nga, oo, pero minsan nasa church ka, minsan wala. Minsan gusto mo ng activity sa church, minsan ayaw mo naman. Ibig sabihin, hindi ka connected sa Panginoon. Kung wala tayong prayer, tayo ay nagiging ma-pride. Laging ayaw sa pagtuturo at ayaw mo sa disiplina. Kumbaga, Kristiyano ka na pero pag napagsabihan ka, nagtatampo ka. Hindi ka masaya na merong nagtuturo sa'yo. Laging palpak ang resulta ng ginagawa dahil nga hindi tayo connected sa Panginoon at hindi will ng Panginoon yung nagaganap sa buhay mo. Kasi nga meron tayong prideful spirit. Lagi tayong down. Lagi kang discouraged. Disappointed ka kasi mahilig magmagaling at masyadong mataas. Dito natin makikita na ikaw ay dinadaya na ng kaaway. Yung mapagmataas ka, hindi mo ina-acknowledge ang Diyos. Hindi mo ina-acknowledge yung turo at yung panuto ng Panginoon. At yung pagiging hindi prayerful at hindi mabunga doon sa ating pananampalataya ay nakikita na tayo ay ma-pride. Dahil ginagawa natin kung ano lang yung gusto natin. Hindi natin pinipili yung kalooban ng Diyos. Kaya pagpapakita po yon na tayo hindi nagsasubmit at ma-pride po tayo. Kasi ang prayer pwedeng dayain. Pwede mo ipakita sa ibang tao na nagpe-pray ka sa church. Pero pagdating sa bahay, hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nananalangin. So doon natin makikita na pwedeng dinadaya ng kaaway isang Kristiyano kung hindi siya nagpe-pray. Kaya punong-puno ito ng pride. At kung magpapatuloy ang pagiging prideful ng isang Kristiyano, kapahamakan po ito. Dahil nga hindi ka nananalangin, hindi ka nagsasubmit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, madadaya ka ng husto ng kaaway. Kawikaan chapter 16 verse 18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Ang prayer is backbone of Christians. Kaya kung nagpipray tayo, hindi tayo magiging prideful. Magiging humble tayo. Magsasubmit tayo sa Panginoon. Expression po natin yan ng gratitude. Ng pagpapakita na tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. Meron po kasing labanan spiritually. Kapag gusto mo nang manalangin, gagawin ng kaaway, nabibigyan ka ng mga bagay para hindi ka makalapit doon sa Panginoon. Kaya yung part na tayo ay nagdi-desire na manalangin, kailangan maging malakas at matatag tayo. Alalahanin natin na God is with you. God is already right there with you. You only need to acknowledge His presence. Huwag kang mag-aatubili na lumapit sa Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 16, kaya huwag tayo mag-aatubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyaya na makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sa ito, sa senyales na ikaw ay hindi lumalagoy spiritually. Too comfortable of your sin. Yung lagi kang nagtatago sa iyong kasalanan. At meron rin namang gumagawa ng kasalanan ng hayagan na. Yung wala nang pakialam, basta gagawin niya kasi komportable na siya sa ginagawa niyang kasalanan. Oo, Kristiyano siya, pero may tinatago siya sa paggawa niya ng kasalanan. At meron din siyang mga pinapakita na hindi na niya ikinakahiya na gumawa ng kasalanan. Pag ang paminsan-minsan ginagawang kasalanan ay magiging habit na, magiging ugali na at magiging buhay na. So kapag ikaw ay nadaya ng kaaway, hindi mo na namamalayan o nakikita na mali yung ginagawa mo. Too comfortable of your sin. Kahit Kristiyano ka na, may mga hidden sin at meron ka ring mga kasalanan na ginagawa hayagan kasi nga komportable ka na sa ginagawa mong mali. At ito, yung sign na hindi ka nagmamature at hindi ka nag-grow spiritually. Hooked ka sa pagnanasa ng pita ng laman. Chained by the devil. Hindi mabitawan ang kasalanang ginagawa na matagal lang tinatago. Wala na lang sa'yo yung ginagawa mong kasalanan. Normal na lang sa'yo ang masaktan ng Diyos. Too comfortable of your sin. Hindi ka na nakukonsensya sa paggawa mo ng mali. Wala nang realization sa'yo sa paggawa mo ng kasalanan. Nagbubulag-bulagan ka sa mga maling bagay. Nagbibingi-bingihan ka sa pagpapatuloy sa kasalanan. Unashamed ka na, hindi ka na nahihiya.
kasi ini-enjoy mo na yung paggawa ng mali. Paulit-ulit na ginagawa ang kasalanan at nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng kasalanan. At ang lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at nakagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Romans chapter 6 verse 16, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Isa to sa pandaraya ng kaaway na kapag nakagawa ka ng kasalanan, sasabihin sa'yo ni Satan, okay lang yan, walang masama sa ginagawa mo. Binubulag tayo ng ganong mga bagay. Hindi sa'yo ipare-realize ni Satan yung mga consequences sa mga bagay na nagagawa mo na mali at kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, ang gusto niya mag-enjoy ka doon, maging komportable ka sa kasalanan. Ito'y tatandaan mo kapatid, kung gusto mo na magbago, kahit hook ka na doon sa paggawa ng kasalanan at paulit-ulit cycle lang nangyayari, gagawa ka ng kasalanan, hingi ka ng tawad, makakagawa ka uli ng kasalanan, tapos lalapit ka sa Panginoon, tapos dadayain ka uli. Ito'y lagi mong tatandaan pag gusto na nating magbago at gusto na nating makawala dun sa tanakila ng kaaway. Ikaw ay servant ng Panginoon, hindi ka alipin ng kasalanan, ikaw ay lingkod ng Diyos, pinoproteksyonan ka ng Panginoon. Ang pumuprotekta sa'yo ay yung dugo ng Panginoong Jesus. Kaya walang magagawa ang kaaway dahil balot ka ng proteksyon ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung tayo ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, tayo ay lingkod ng Diyos. Yung nga ay alipin ng Panginoon, hindi ng kasalanan. At ang dulot ng pagiging alipin ng Diyos ay paggawa ng katwiran. Romans chapter 6 verse 16, pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito ay katwiran. Isa ito sa mga bagay na ikaw ay hindi lumalago spiritually. You want to do things with your own. Lagi nagmamadaling gawin ang mga bagay-bagay. Nagpapadalos-dalos. Walang pagsangguni sa Diyos, pabigla-bigla sa mga major decisions. Kasi nga, you want to do things with your own. Lagi kang malungkot dahil sa resulta ng mga movement mo na hindi mo napag-isipan at hindi mo nasangguni sa Panginoon. Ayaw mo kasi ng payo ng ibang tao. Wala kang kinikilalang leader. Wala kang kinikilalang pastor. Ikaw lang yung magaling, kaya yung sarili mo lang yung sinusunod mo. Wala kang pagtuturo. Wala kang submission. Gusto mo, ikaw lang yung nakakaalam at ikaw lang yung gagawa ng lahat ng bagay. Hindi ka natututo, walang pinapakinggan at hindi mo sinusunod yung iba na mga magagaling sa'yo. Hindi ka marunong sumangguni sa Diyos. Hindi mo sinusunod yung advice ng spiritual leader. Ayaw mo nang may kasama. Gusto mo lagi mag-isa. Gusto mo lagi alone. Lagi kang malungkot. Lagi kang nag-iisip ng matindi. Walang peace of mind. Alam mo na may salita ng Diyos, ngunit isinasantabi mo ito. Kasi nga, you want to do things with your own. Alam mo, minsan gusto ng kumilos ng Diyos sa buhay natin, ngunit hindi niya magawa. Kasi nga po, ang gusto mo, yung number one, yung sarili mo. Kailangan number one ng Panginoon. Yung ating pagnanasa ang nagtutulak sa atin para makagawa ng kasalanan. Gusto ng Diyos na makalaya tayo, pero hindi tayo makakalaya kung lagi natin sinusunod yung self-desire natin, yung flesh desire natin. James chapter 1 verse 14, natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Mapuno tayo ng presensya ng Diyos, mapuno tayo ng mga paalala ng Panginoon. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit at nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Ito yung ultimate na sign na hindi ka nag-grow spiritually. Yung wala kang relasyon sa Panginoon. Yung wala kang time. You haven't spent time with Jesus. Kasi kahit may ministry ka, ngunit wala kang time sa Panginoon, ikaw ay deceived. Dinadaya ka ng kaaway. May ginagawa ka nga sa church, ngunit di ka naman nagbibigay ng panahon sa Diyos. Marami kang oras sa mga ibang bagay, sa social media, ngunit wala kang time sa fasting. Lagi kang late sa church, pero present at maaga ka lagi sa mga gala at excursion. Lagi kang may excuse kapag may pinapagawa sa'yo sa simbahan. Ayaw mo sa mga extra spiritual activity, lalo na sa pag-involve sa sarili sa simbahan. Wala kang panahon sa meditating and memorizing ng Word of God. Malayong malayo ka sa Diyos kahit na lagi kang nasa simbahan. This is the sign
that you are not growing spiritually. You haven't spent time for Jesus. Lagi kang puyat sa ibang bagay. Lagi kang pagod sa walang kabuluhan. Kaya pagdating sa church, wala ka ng energy. Kasi nga, hindi ka connected sa Panginoong Jesus. Marahil may nanonood ngayon na dinadaya na ng kaaway at nararanasan ang mga sign na ito na hindi nag-grow spiritually. Gusto mo nang lumapit sa Diyos, gusto mo nang mag-grow spiritually, ngunit malakas yung hatak ng mundo. Malakas yung hatak ng gawa ng kaaway o ng kasalanan. At lagi may pumipigil sa atin para lumapit sa Diyos. Meron nagtutulak sa atin para gawin uli yung mga bagay na mali at kasalanan. At yun yung gawa ng kaaway. Pero gusto kong sabihin sa iyo kapatid na nais ng Diyos na makawala tayo dyan at gusto niya tayo lumago spiritually. Gusto ng Diyos na makawala tayo sa gapos ng kaaway. Gusto niya tayong maging connected sa Kanya sa pamamagitan ng Word of God. Kasi ang salita ay Diyos at ang salita na to ay ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan natin kumonekta agad sa Kanya. Dahil kung hiwalay tayo sa Diyos, mawawalan tayo ng connection sa Panginoon. Hindi tayo sasagana spiritually, hindi tayo mag-grow. John chapter 15 verse 4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sagana malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman kayo. Hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Abide to the word of God. Abide to Jesus. Habang nasa Panginoon tayo, we are connected to Jesus. We are connected to God. Hindi tayo malalayo sa Panginoon. Hindi tayo matutuyot or malalanta. Magkakaroon tayo ng sigla, magkakaroon tayo ng saya once na kay Jesus tayo. John chapter 15 verse 5, ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. You will be energized in the presence of God. You will be Christ-centered. Magiging submissive tayo sa Panginoon. Kasi nga, nagiging mababa tayo at nagiging mapagpasakop tayo sa Panginoon. Nais nating lumago, nais nating mapalapit sa Diyos, open your Bible. The more na mas mahirap na buksan ng Biblia at mas malakas yung hatak ng mundo, the more napilitin po nating makapag-connect sa Panginoon sa pamamagitan ng Word of God.